Ito yan yung may mga palm, oh. This is it. Nakalak na. Saan na siya? Wait, hold mo tayo. Ay, Daddy! Ano ba? Wow, darling is that? Ang ganda ng bag ko, sis. Salamat. Hello, nice to meet you. Hi, sir. Gusto yung biyahe. Ayos naman, sir. Salamat dito. Natuloy din, sir. Oo, natuloy din. Dami rin kami narating. Sir, makakain ng Pilipino. Sa Chinese mo yan, lahat na din. Yan, mabilis ka lang. Mabilis lang. Oo, matter of 1 month lang. Yung flower business kasi. ¿Cómo? Pagar over there, the corner. Está una guy there. Saan daw magbabayad? Yan ba, sir? Saan daw magbabayad? Normally ako pumunta dito mga 4, 5 o'clock na umaga. Oh, I see. Pag may delivery kasi kailangan ng kliyente ko, siniship nila or may mga order sila dito. Ibang cities. Ibang state or Ibang state. o pupunta ng Vegas, so ganun. Oo. Introduce natin si Sir Arthur Moya. Hello. Yan. So finally, nagkita rin tayo. Na-feature na natin si Sir Arthur yung ibang businesses niya sa Philippines. Ngayon, dito sa US. Orchids naman. Orchids. Yan. So, andito tayo sa Downtown LA Flower Market. flower market. Para makita nyo lang kung ano yung sana Pilipinas meron ganito din or anything of some sort like this. Ito. Christmas kasi ngayon eh. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ang bango, ha? Pine. Ano nila? Yung pine tree yan. Pine tree yan na ano. Na ano nila yan. Ang bango pala ng pine tree. Ito yung isang pinakamalaking ano dito. Kliyente ko ito. Wow, ang linis, ha? Oo, ano sila. Wow. Holland Flower Market. Ang dami ditong ano, facility. Ito, mabulaklak nila galing ano yan, Ecuador, Colombia. Binibenta galing, nila ha? as a bunch. Ito dapat sana sa Pinas merong ganito. Dapat ganyan, no? Sir, no? Hey, how's it going? Long stem Chuck siya, here? pero naka ano yung flower. Okay, I got some friends that coming over. Just want to. You haven't ordered nothing yet. You hasn't ordered anything? I haven't ordered You have nothing. still? Yeah. Wow. Yeah. Maganda. Yeah, I do. For what? Whites? Small whites and like brownish, peachy stone. Peachy stone because it's which color? That one is a cut. We're short on that right now. But whites we have. What about in plants? In plants, not too many. Yeah. You get purples or hot pinks for next week? Yeah, I think so. Can you send Chuck some pictures? Oh, I'll do that, yeah. I'll offer to customers. You got it. Okay. Thank you. Appreciate it.
Ito, mga sizes nito, malalaki. Nalalaki, oh. Binibenta nila basing sa stem length. They bunch it up. Pwede ba makita, sir? Yeah. Ayan, They ang bunch ganda, it up. 25 stems yan per bunch. Ito is 80 centimeter. Ito. Mahaba. Ecuadorian. Ecuadorian roses ito. Yeah. Ang Pag mahal yan binura- sa Pilipinas. Grabe. Ito, dito, 22. Dollars. Ito siguro Yung isang bunch na ganyan, sir. Isang bunch, 25. So, daming gulay. Ito, kulang na natin dun sa... Well, ito sa Pinas, Upper Mountains dun eh. Pwede, Di ba kaya. nagkwento tayo dun ng Oo. about that? Pero, ilagay mo yun sa mga Bukidnon area. Bukidnon? Oo, Bukidnon is good. Bukidnon. Kasi malamig siya eh. At saka mountain lang Pwede rin siya mas maganda kung yung greenhouse nila doon. Si Cito Lorenzo, yung former DA secretary ni Gloria, meron siyang greenhouses ng cut flowers. Pero roses lang siya na Local, nakita Local. pa ata. Hindi katulad dito. dapat ang mga tao Dapat mga ganyan i-explore. kasi pang-export quality yan. Dito kasi rin may rin mga local din dito eh. Tamo, lahat naman Ganda ganito, ng mga iba-iba. ano niya, accent niya, Ito mostly mga ganito, ginagamit ng high-end na mga High-end designers. na to. Kasi hindi siya mura. Kasi yung costing mo nito, let's say, I think this one mga 12.50 or something like that. There's 10 stems. So $1 or something like that. Pag gumagawa ka ng design, siyempre you incorporate yung cost ng ng bawat mo sa per piece. Kaya pinaka-cheapest actually na bulaklak to make a design is roses. Roses. With mix mo sa hydrangeas. And ito, ganito pag nag-set up, yan, foliages. Foliages lang yan. Ang ganda, no? Oh. Ito, wala tayo. Hey, how's it going? Pretty good. Ito, scabiosa. Ang Ganda nito. May mga nag-grow na rin ito doon. Pwede ito sa Pinas. Pwede. Pwede ito sa Pinas. Alam mo kung magkano ang cost nito dito? Per stem nito, abot ka ng $1. Wow. Ito, Ang ganda yan, Dianthus. Green na green. Dianthus moss ball, tawag yan. Kaya, yan, pag nasa design, ang ganda ng labas niya. Pag hinalo-halo mo siya, i-mix mo lang sa Sa atin kasi doon, majority gamit, puro daisies da. Wala pang nag-concept na na gumawa on a larger scale lang ganito. Kahit nasa foliages ang Pilipinas, pwedeng lumaban. Ang foliages ang pinapadala dito, tulad ng mga yan. Dahil Pasko ngayon, yan. Oh, ano lang to? Marami to sa Pilipinas. Kaya nga, pwede din. Yung Seven Fingers. Ito. Ganito, pwede ito sa Pilipinas siguro. Pwede to. Napakamahal ito dito. Talaga, sir? Mahal yung isang bunch na yan. Umabot yun ng $12. Di ba may ornamental sa Pilipinas ito? Oo. Ito, malaki. Hindi pinapansin. Isipin mo Hindi yan. pinapansin sa Pilipinas yan. Wow. Berries. Yan. Christmas berries. Ali. Ali yan. Pag Pasko lang yung lumalabas yan. Pag Pasko lang sila nagpapalabas. Saka Eucalyptus ba to? Eucalyptus yan. Family ng eucalyptus. Eucalyptus. Maraming varieties yan kasi. Ito, mahal to. Ito, dito, silver dollar pala ito. Silver dollar, tawag yan. Silver dollar. Silver dollar yan. Ito, mga pine. Meron dito mga ganyan, pang Pasko. Oo. Nag-grow sila for cut. Lang. Kaganda. Yan, kahit yan, mga sa puno ng kahoy lang na yan. Oo. Oh? Kahoy lang yan na malaki. Madumi yan. Pag meron ka sa bahay mo, napakadumi. Kasi babagsak sa lupa, mapakan mo, nangingitim. Ito,
Oh. Bear grass. Grass lang yan, dinidesign nila pag ano sila, mismo sa loob ng ano, sa loob ng bases, dinidesign nila, nilalagyan nila. Mga dried. Magaganda rin. Sir, Yan, ano yan? ba to? Dayami? No. Parang, oo, dinaday lang nila. Dinaday lang nila, no? Dried na yan, dried. Ganda. Dried flowers. Ito naman mga ano, Dami nito sa Pilipinas, ha? tax comb. Nagagamit din pala to for... Gamit yan. Nasa designers. Ang makikita mo pag dinala kita doon sa ano, sa Hidden Garden. Makikita mo paano mag-work Paano? yung mga designers doon. Alam mo ba kung magkano yung rate ng designer dito pag magaling ka? $35 to $50 per hour. Wow. Per hour. Kaya, pero magagaling talaga yan. Mahal kasi naman ano, bentahan nila. Magugulat ka sa iba. Yung ano kasi, pag binili mo ng bulaklak, puntahan mo dyan is times 3 ang cost. Yun ang benta mo. Plus additional pa. Times na. So, pag piso, incorporate yung ano niya, $3 or $4. Minsan $5 pa nga singil nila. Minsan talaga may over talaga na sobra-sobra isang kliyente ko. Pag sumingil, yung cost niya nasa $30, $40, bibenta niya $400. Sabi ko, paano mo bibenta yan? Eh, kliyente naman niya kasi si Lady Gaga, si Madonna. Kaya minsan yun, walang pakialam. Walang alam sa ano. Basta order lang ng order. Tsaka sobrang ano, ang linis, oh. Linis, oh. Walang ano. Tsaka by ano ito, by 10 ito, balik na sa cooler yan. 11, sarado na sila. May storage talaga. May storage sila dito. Oh. May storage sila. Hindi na ako nakakadala dito ng cut flowers na pollard. Normally gusto nila pollard. Eh, konting production eh. Mga ganyan eh. Sophia, ang gaganda ng bulaklak nila, no? Oo, talagang ito mga ganyan yan. Pag inayos mo yan. Ang ganda ito. Mga berries yan. Nagbibigay ng pagka-high-end yung dating niya eh. Oh. Pag nagawa. Actually, sir, sa Pilipinas, ang dami yung mga wild lang na berries. Yun ang kailangan dito. Hindi pinapansin. May ano yan, may value yan. Ang problema lang sa atin kasi doon, sabi sa akin ni Vic Chin, yung kilala mo si Vic Chin? Oh. Mahirap daw magpalabas ng ng bulaklak. Galing Pilipinas. Galing Pilipinas palabas. Palabas. Bakit? Ewan ko kung bakit. Yung negosyo ng cut flowers sa buong US. US is about $1 billion every year daw. Kaya sayang yung yung potential ba sana. Hopefully makita kung sino man may pera doon, magawa nila ito. Kasi ako plano ko sana pero hindi na kaya. Pero kung sa mga magandang magtanim ng cut foliage, ang bandang Tanay. mo Kasi laging misting hindi siya masyadong mainit Hindi. Sa lugar nyo, pwede ka doon. Maganda doon. Oo, if there's a way lang talaga na maipalabas yung tsaka yung mga packaging tingnan mo yung packaging nila. Yung mga Cymbidium. Sobra. Ito, Cymbidium, oh. Ito, napakamahal ito ngayon. Oo, mahal to. Yan, isang stem nito ngayon, nasa $28. Wow. Dati, mura lang. Ngayon, mahal. Depende sa kulay ng presyo. Depende sa kulay. Ito naman, mga oncidiums. Dami sa atin ito. Marami to, sir. Oo, yeah. Ground orchid kung tawagin nila. Oo. Mahal din yan. Grabe. Ito,
Walang gumagamit nito sa Pilipinas. Wala. Hindi nila ginagamit for flower arrangement. Sayang. Sayang. They stick to pom-poms and carnations and everything. Yun lang alam dun eh. Walang ano. Wala pang yan, magnolia. Per bunch din, bentahan yan. Anong dahon po ta? Magnolia. Magnolia foliage yan. Kahoy yan, napakalaki. Puno Parang yan. kagaya ng rubber tree. Oo, parang ganun siya. Oo. Nagpo-produce yan ng magnolia flowers na napakalaki, puti. Ito naman, mga peonies. Lumalabas ito pag taglamig. Ang ganda, oh. Pag nagbulak, darating yan ganito. Anong pangalan nito, sir? Peonies. Mahal Ito doon. pwede ito sa malamig lang. So, Bukidnon, Baguio, Baguio. pwede. Kita pa, Kapatagan, Davao. Yeah. Ito, kung alam mo kung magkano bawat isa nito, isang bunch nito, per piece, pero benta nila 5 stem per bunch. Yung depende sa kulay, meron pang silang pulang-pula. Umaabot ito ng $6 per depende sa early season, mas mahal. Pag later on kasi siya, madami na rin lumalabas galing majority nito dumadating pa galing Holland pa yan. Holland. Yung mga locals dito may lumalabas, hindi pa gaano kaganda. Pero pag later on deeper into sa mga around February, meron na mga locals kaya napapamura ng konti. Pero pag bago pa lang siya, mahal yan. Sweet pea. Gaganda. Ito mga ranunculus. Ito ang gaganda din yan. Kaya gusto ko lang makita mo na kung ano ba yung wala sa atin doon na sana. Dahil may market naman tayo doon. May kaya naman ng Pilipinas mag-produce ng iba nito. Sa lang. At saka, yung dream ko sana was before is Cymbidiums na mag-production ako ng for cut stems. Kaso lang, napakatagal niya, tsaka Matagal. yung bago siya mamulaklak, 4 years eh. Pero From after that, scratch, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Pero the bigger it grows, the more space you need. Pero production yan, meron dito mga local, kaibigan ko rin yung may-ari. Mga nila, kulay nila, pangit. Luma na. Sinasabihan ko si Alan that time, sabi ko, pati magpalit ng bagong variety from hawak daw ng Holland yung mga clones. Kaya hindi mo makukuha madali-dali. Pero the only way to do that is you have to make your own through flasking. Pero siyempre, bibili mo yung halaman. It takes about a year, 18 months bago magano. Maganda ng berries niya. Oo. Yan lang nilalagay. Foliages sa baba. That's it. Palagay nila sa mga bahay-bahay ng mga mayayaman yung ganun. Pinakamalaki din ito. Mayash. Almost the same yung binibenta nila. Pareho. One side lang ito Dalawa building nito eh. Tapos paglabas, alis natin mamaya, iikot ko kayo sa mag-drive lang tayo na Ito sir, madali-daling i-grow to eh. Kasi ito minsan, well, baka ibang Oncidium ito. Ibang na to, mga hybrid na to siguro. This is the same, Oncidium Dancing Lady. Dancing Lady. Yeah. Ito, madami sila mga bagong mga bulaklak na palabas all the time. Kahit naman yan, foliages. Diyan ka lang eh. Kung meron ka dito farm na ganyan, maganda yung foliage mo. Mga ganito, mga 2 tones. Mga ganyan tones. Nabibenta, basta maganda.
Sa Holland nga, ino-auction pa nila yan eh. Talaga Bibilan, no? Auction, talagang pabilisan ng ng lot by lot, binibili. Kahit anong bulaklak doon, ino-auction nila. Actually, noon ko pa, na-imagine na magandang business yung foliage. Ano lang yun, yung mo ordinary lang na mo nakikita sa dangwang. Yeah. Pero ang daming halaman sa Pilipinas sa mga ganito, yung mga tutong. Kaya nga, sabi na hindi nakikita. Kaya nga sabi nito sa akin, ng mga kliyente kong iba, dalhin mo lang dito. If there's a way for you to bring it over here, mabebenta yan. Mabebenta ko sa kanila. Pero kailangan, naka-box. Naka-ano siya. Yung foliages, hindi naman kailangan niya naka-water tube. Kasi pag madalian naman, pag-cut mo, pack mo siya. Ship, within matter 2 days, buhay pa yan. Chop mo ulit, tapos mag-ano na lang ulit yan. Kakain na lang na Tingnan mo yan. Saka babad mo na lang. Mga pang-bakod-bakod na yan, napapagpirahan nila. Grabe. Dito naman, mga succulents at saka Yan, mga maple. Ito. Dahil fall ngayon, may puno ka yan, putol ka lang ng putol, benta mo. Total, makakalbo naman siya eh. Magre-reproduce na naman siya ulit. Trim mo na. Trim mo na lang. May mga farms na mga ganun eh. Tapos every year, may mga bago silang mga pinapalabas sa mga bulaklak. So dito, mga bagong kulay ito. Ganda, no? Oo. Iba yung kulay. Yeah. Pang fall colors yan. Anything fall ngayon, orangey. Nag-adjust din yung kulay. Yeah. Anything foliage na mga fall colors, naka-ano siya eh. Right now, yung kulay ngayon, hanggang bago mag-December, sa orange, at saka yellow, at saka hot pink. Yun ang nag-fall sa mga kulay na yan. Pag pasok ng December, pula na naman. Mga fuchsia colors, mga whites, yun. Packaging talagang malaki. Gaganda. Ito, dami ko nito dati. Binenta ko lang. Kasi binibili ko, kinikip ko sa bahay ko. Bahay ko kasi, yung lupa ko doon is about 1/3 of a hectare. Dito sa city mismo yan. Malaki yun siya. Malaki, Nakachamba ako doon sa lupa na yun. Actually, mura lang kuha namin noon ng time na yun eh. Yan, gaganda, madaling patubuin yan. Yeah, kaya andyan pa rin yung pangarap ko. Na just naubos na ako doon sa Pinas, kaya wala pang finance. Pag nakaahon, baka ituloy ko yan. Pero dito na, para at least kausap ko na yung supplier ko na sa Taiwan. Kung meron ko pa-clone sa kanila. Basta may minimum na mga 5,000 to 10,000 per color. Sa kanila iproduce. Dami. Pero selective ka lang. Pag ganito ka lang, ganyan ka lang. Ito, mabibenta. Mga ganyan. Mga kulay, anything green, anything yellow, mga minis, mga ganyan. You gotta be selective. Yung mga whites ganito, yes. Malalaki yan, hybrid blooms. Maabot minsan yan. Pag maabot ng 16, 18 blooms yan. Yung pag-design yan, kahit na putol-putulin mo, lagay mo water tube, lagay mo sa arrangement. Kahit individual lang siya, nagpa-pop siya, napapamahal yung arrangement pag Kasi per piece din ang bilangan mo dyan. Per piece. Per piece din yung blooms niya. Mga hydrangeas naman, iba-ibang kulay. Maliliit nga ito eh. Ito, maganda to. Local lang ito. Local. Pag mayroon talagang malalaki na na mga import talaga, parang bola. Hindi naman maganda ilagay sa arrangement kasi sobrang laki ba? Sobrang laki. Lalagay ka ng 3, puno na. Yun na yun. Unless lagay mo siya sa mga hotel designs. Panglabing malalaki. Yan mo lang ito. Kahit yan lang, nabibenta nila. Diba?
Cotton lang, tsaka ano. They pack it like this. Ito, pwede talaga sa Pinas ito eh. Package lang, that's it. Yeah, that's why I want to show you para kaya dinala kita dito. Malay mo, baka doon sa lugar mo, sir. Gusto mo mag-ganon. Pero maganda, may greenhouse. Greenhouse. May greenhouse ka. Ito, sa labas, pwede yan. Shade area. Ito, mga bamboo. Still, succulents dito, mabenta pa rin. Ginagamit Ito din sir, pwedeng cut foliage to? Pwede yan. Pero to be like that, hindi siya ata. Hindi. Bibenta mo siya na as a stem. As stem. Oo. Pero pwede siyang gawin sa design. Pag ganyan, ikakat ng designer yan dito. Tsaka ilalagay niya. Or they will stick it sa malalaking arrangement na pang lobbies ng hotel. Pag gumagawa sila ng mga tropical theme na design. Ito yung magandang mga kulay. Free Spirit. Yung variety niya, Free Spirit. Sobrang ganda ng packaging. Packaging nila, Safe. Safe. Early cut pa yan. Hindi pa siya nakabuka. Kinakat na nila. Tapos, naka-pack ng maayos siya. May papel lahat, everything. 25 per bunch. Kaya lumalabas yan. Pag ganyan size, lumalabas siya. Depende sa supplier makukunan mo. Lumalabas siya mga between 80 cents to $1. Pag marami kang kumuha, then mapapamura ka. Ito yung dark. Ito yung ginamit ko nung Alin sir? Ginawa ko kasi yung fundraising ni President Trump sa kliyente ko. Sa bahay niya dumating si Trump doon, pangalawang beses na yan eh. Yung una was 2019. Itong lately lang, last September, bago mag-election, nagdumating naman siya doon. Kasi ito yung kulay na ginawa ko doon. Ganda ng labas. Pinost ko rin sa Facebook account ko noong time. Ito, ang ganda din ng foliage nito. Ito, ganda. Yan lang, may pera na dyan. 3 dito sir. Ha? Kako ito. I think it's a bush. Mga hypericum berries, mga ganun, iba-ibang kulay. Ito yung nagkukulay lang because I think sa cross ng talaga ng ganyan talaga siya. Ganyan talaga. Hindi sa fall season, ganyan talaga kulay niya. Kaya maganda siya ilagay sa mga bohemian style, mga boho chic na mga design. Ito maganda ito, gusto ko gamitin ito kasi yung pagbola niya ba. Ordinary lang ito doon. Field flowers na yan. Nakakita ka na nito? Doon? Ordinary lang to. Ito, local ito. Malalaman mo yung local compared sa import kasi hindi naka-bunch, naka-wrap properly. Pero scabiosa lily. Yan, mga wax flowers, pang fillers. Yan, foliages lang, Ganda. Tea leaf. Anong dahon to, sir? Mga tea leaf. Sa atin doon.
Meron to sa atin? Oo, meron yan sa atin. Parang ano lang yan eh. Ah, parang tea plant. Oo, tea plant. Yeah. Tea plant. Pag nag-design ka niyan, either na ganyan siya or minsan pina-fold mo tapos yung stapler mo, ginagawa mo siyang bola. Para ano, para may artistic na ano siya. Konti. Maganda to. Na, Sir Hello. Solanzo. Meron na Mabitak. meron siya dyan. Sa Mabitak. Yeah. Mga climate na ganun. Ang gaganda ng ano, sir, oh. Sa basis Mga nila. jars. Mga jar basis. Wow. Labanan kayo dito sa presyo. At saka mga customer base mo, kailangan hawakan mo talaga. Mabigyan, pag meron ka makuha, alagaan mo talaga. Pag dito ka, kasi dami nila mapupuntahan eh. Pero merong ano naman na nagkikater lang talaga sa mga high-end compared sa yung mga low-end na mga designers, na mga nagbebenta ng bulaklak. Ito, ano ba tawag sa atin ito? Ganda rin yun. Grabe. Kaya sa ano ko, sa yung mga foliages pa lang, pwede na Pilipinas Ito, sir. makisabak eh. Oh, yan. Anything na mga variegated, Variegated. gusto nila. Kahit na ganito. Bush lang yan eh. Birds of Paradise. Birds of Paradise. Pero maganda. Kakaiba. Alam mo, pag-pack nila, mayroon pang fishnet. Para hindi masira. Sobra talaga yung ano nila. Sa packaging. Yung importance nung tamang packaging, Packaging, handling. yes. Yun ang ano sa atin doon, kahit sa mga fruits eh. Bagsak nila Bagsak lang eh. Hindi nila inaano yung packaging, which is, pag proper packaging ka, mapapapresyohan mo yung produkto mo rin. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.